Hindi man natin hilingin, darating sa buhay natin ang dahilan kung bakit hindi nag-work ang ating mga past relationships. Sa tamang panahon kasi darating ang tamang tao. Ang dahilan kung bakit hindi ka para sa iba. Ang rason kung bakit ka nasaktan noon. One of these days, it will all make sense. At magpapasalamat ka na lang talaga sa Panginoon. Dear Amihan Stories presents The CEO's Favorite Maid, written by Jean Chua. May kulang pa ba sa mga kakailanganin mo, ma? Nag-unat si Marcus at napahikab na lang sa tagal ng kanyang inilagi sa kotse habang ang nanay niya ay namimili sa supermarket. Ikalawang pamilihan na yung pinuntahan nila at base sa pagkakalukot na mukha ng nanay niya ay may kulang pa. Naubusan na sila ng brand na gusto ko. I have to get it or else mag-ibang timpla ng sinigang. Let's go, son. Napapailing na lang siya sa pagkapihikan ng kanyang ina. Hindi ito papayag hanggat hindi nasusunod ang gusto. Matapos ang pamimili ay umuwi sila ng bahay. Halos wala nang mapaglagyan ng gamit sa loob ng kotse dahil sa dami ng laman. Call all the staff para mabilis, ililipat pa ni Marcus ang sasakyan na to sa likod. Utos ng kanyang ina sa mga tauhan bago na unang pumasok para magpahinga. Namaywang naman siya at hinintay na dumating ang lahat ng kanilang kasambahay. Umalis lang siya ng 5 buwan pero ang dami nang nawala at napalitang tao. Sige, unahin niya maliliit, ako na sa mabibigat. Pahayag niya bago pinangunahan ang pagbubuhat. Sa laki ng kahon ng kanyang dala, hindi na niya halos makita ang daan. Buti na lang at memorize na niya ang layout ng kanilang bahay. Huy, Bea, si Sir! Sumalpak sa harapan ni Marcus ang isang babae. Tumama ang kahon sa kanyang mukha dahilan para mapaigik siya dahil sa sakit. Bea, hindi ka nag-iingat! Nabangga mo tuloy si Sir Marcus! Saway ng isang matanda. Hindi pa siya nakakarinig ng sorry, kaya naman itinabi niya muna ang kahon sa kamuling na maywang. Nakaharap niya sa wakas ang salarin. Isang babae ang kasalukuyan nakaluhod at nagbabaw para sa kanya. Agad siya nailang sa ginagawa nito kaya dinaluhan niya. Hoy, hindi ako santo. Tama na. Tama na sabi. Pag-awat niya rito. Nagpatuloy pa rin ang babaeng nagngangalang Bea kaya naman wala na siya nagawa kundi yakapin ito para tumigil sa ginagawa. Ano ba, bingi ka ba? Asar na tanong niya. Tumigil sa wakas ang babae pero hindi ito makatingin sa kanya ng diretsyo. Mukhang guilty na guilty ito. May gustong sabihin pero sa tuwing ibubuka ang bibig, walang tunog na lumalabas. Natauhan sa wakas si Marcus. Pipi ka ba? Binitawan niya ang babae at dahan-dahan silang tumayo. Nagpaliwanag sa wakas ang isa pang tauhan. Pasensya na sir, hindi sinasadya ni Bea yon. Sakto kasing paliko yung pasilyo kaya hindi siya agad nakahinto. Napailing na lang siya. Naiintindihan niya ba ako? How come may kasamaan kayong pipe? Paano kung may ipapasabi si mama o di kaya telepono nagre-ring? Masasagot ba niya? Agad na napaluhod muli ang babae at pinagdikit ang 2 palad na para bang nagdadasal. Iniiwas niya ang tingin. Mukhang naiintindihan naman siya nito. Sir Marcus naman, awa ni ma'am ang nagpasok kay Bea rito. Ito pa lang ang unang pagkakataon na nagkamali siya. Intindihin natin ang sitwasyon ng dalagang to. Pinatayo niya muli ang babae at pinagpagan ang tuhod nito. Watch out next time. Paano kung may dala akong matalim na bagay? E di naging mamamatay tao ako bigla. Marahang tumango ang babae at ito pa nagbuhat ng kahon na dala niya kanina para dalhin sa kusina. Hey, mabigat yan. Ako na. Sabi niya. Sir, hayaan niyo na si Bea. May lakas sa 10 lalaki yan kaya maning-mani para sa kanya. Naiiling na tinignan ni Marcus ang likod ng babaeng palayo. Ngayon lang yan namit ang kasambahay pero mukhang hindi naman ito bago. Pinagtatanggol na ito ng iba pang maid. Hindi siya halos makapaniwala na sa gandang babae nito ay may problema naman itong iniinda. Matapos ang pagbubuhat ay napadaan siya sa silid ng ina kaya kinatok niya ito. Ma, may nakasalubong akong maid kanina. Hindi siya nakakapagsalita. Did you hire her? Tanong niya noong magbukas ang pinto. Yes, may problema ba? Hindi siya pipi, okay? Tinakot mo siguro kaya natameme.
I saved her from a waiting shed malapit sa elementary school 4 months ago. Nasunugan ang bahay nila at siya lang ang nakasurvive. Nakakapagsalita naman siya pero kapag natatakot, nagsashutdown ng lalamunan niya. She goes into panic at inuunahan siya ng pag-iyak bago ang salita. If she bothers you, fine. Sasabihin ko siya na sa kusina na lang habang nandito ka sa bahay. I process her papers kaya hindi siya pwedeng umalis dahil lang gusto mo. Paliwanag ng kanyang ina. Napahawak tuloy siya sa batok. God, ganun pala kalala. Being kind is free, Marcus. Hindi mo alam ang kwento ng lahat ng tao kaya mas maging mabait ka kaysa makasakit ang damdamin. You never know, hinuhusgahan mo agad, yung pala may mabigat na pinagdadaanan ng tao. Tumango siya at pagod na naglakad pabalik ng silid. Sa dami ng nakita niyang pagnanakaw at pangingikil sa trabaho, iniisip niya na ang lahat ng tao ay puro mandurugas. Nang bumangga si Bea sa kanya kanina, akala niya'y nagpapapansin lang ito. Marami na silang staff na natanggal dahil sa kanya. Kadalasan ang hinahire nila ngayon ay mga matatanda, kaya naman nababaguhan siya sa presensya ni Bea. It's not like I'll see her again. Baka nga itago na ni Mama ang babae yun sa kusina. I don't have to apologize. Sabi niya sa sarili bago nagpahinga. Kinabukasan, wala sa kusina si Bea. Nasa tapat ito ng bahay at nagpapaligo ng aso. Suot ng babae ang isang malaking puting campaign t-shirt at maiksi na short. Tinanghali na ng gising si Marcus kaya nagpahangin muna siya sa balkonahin ng kanyang silid matapos ang light exercise na ginawa bilang pampagising. Wala siyang suot pang itaas kaya nakabalandra sa lahat ng kanyang katawan. Sumandal siya sa railings ng balkonahe at nagmasid sa babaeng nasa harapan. Nakita siya ni Bea. Kumaway ito sa kanya sa kahinarap ang aso na pinaliliguan. Malapad ang ngiti nito na parang proud sa daladalang alaga. Tumango siya at sumenyas na wait. Bumaba siya para puntahan ito matapos magsuot ng t-shirt. Umuwi ba si kuya? Tanong niya bago bumati sa aso. Hi Lexi, baby. Opo, umalis agad. Napanganga si Marcus. Nakakapagsalita ka nga. I'm sorry sa nangyari kahapon. Okay lang. Tipid man salita ng babae, hindi naman ito kuripot sa ngiting ibinibigay. Natutuwa tuloy si Marcus kahit pa hindi ito dumadaldal. Umuwi siya para ipaligo nun si Lexi, no? Ang tamad talaga ni kuya. Sabi niya bago niyakap ang basang aso. Magpalit ka na kaya? Bumabakat ang katawan mo, hindi ka ba nilalamig? Mabilis na tumalikod ang babae at naunang umalis. Napansin niya ang pamumula ng tainga nito kaya mas lalo lamang siya natawa. Let's go, Lexi. Patuloy na natin yung balahibo mo. Sabi niya sa aso bago pinatay ang hose at umalis. Dumiretso siya sa hapagkainan para mag-almusal. Maagang umalis ang kanyang ama kaya naiwan siya tang ina sa dining table. Hindi mapayapa ang almusal dahil ginawa niya yatang misyon sa buhay ng kanyang ina ang may hanap siya ng aasawahin. I'm telling you, mag-date ka na ngayon para may makasama ka sa party, total malayo pa naman. Hindi naman pwedeng single ka kasi ano na lang sasabihin ni Rosetta, di ba? Isipin pa na lahat na ikaw ang problema at may feelings ka pa rin sa kanya. Pangangaral nito. When Marcus was 18 years old, inalok niya ng kasalang kababata at first crush niya na si Rosetta. Nagpa-party siya at lahat-lahat and he was turned down. Mas gusto raw ni Rosetta na i-explore ang pagkadalaga. Nagrason pa siya na pwede namang hindi agad-agarang kasal ang mangyayari kundi engagement. Walang nagbago at hindi pa rin ang sagot ng babae. Ang mapait pa, after 2 years, ay naikasal naman si Rosetta sa isang tenured na professor kung saan ito nag-aaral ng kolehiyo. It's been 8 years at 26 na siya ngayon. May anak na rin si Rosetta and everyone should move on. Pero itong mga ususero at ususera nilang mga kapamilya ay siya pa rin ang usap-usapan, lalo pat wala pa siya naging serious girlfriend. Nababanas na siya. Ma, may problema pala sina Tito Robert sa business nila. Alam mo ba dumagdag pa talagang anak niya sa sakit ng ulo at nahuli yun sa checkpoint na may droga sa kotse? Nakakahiya yun. Naiintrigang nagtanong ang kanyang ina kaya sinabi niya lahat ng nalalaman. Kapag mga lalaki ang nakikipagtsismisan, lahat ng detalye ay eksklusibo. Alright, sige, ipagpaliban na natin sila. Wala naman akong paki sa buhay ng mga kabatch ko nun.
Let's talk about your future. Napahilamos siya ng palad sa mukha. Hindi pa rin talaga natapos ang kanyang ina. Kahit sabihin niya pa lahat ang alam niyang chismis, basta love life na niyang pinag-uusapan, para itong aso na hinahabol ang sariling buntot. Paikot-ikot at walang tigil. Oh, look, ma, hahanap pa pala ako ng mga kambing at baka na ihawin natin para sa anniversary niyo ni Papa. I have to go. Paalam niya. Marcus, kung pwede isama mo na si Bea, bibili siya ng malagkit at muskobado. Sige na. Naghintay siya sa kotse at nakinig sa musika habang nakamasid sa pinto. Lumabas sa wakas ang babae na nagmamadali. Mukhang binilisan nito sa pag-almusal dahil may maliit pang butil ng kanin sa pisngi. Saglit na natulala si Marcus pero agad ding bumaba para pagbuksan ito ng kotse. Malayo-layong biyahe ngayon kasi nasa bukid pa mga baka at kambing. Bahagyang napangiti si Marcus. Sa pagbalik na tayo bumili ng mga inutos sa'yo para isahan lang, okay ba? Okay po. Matapos itong pumayag ay napaayos na lang siya sa pag-upo. Ngayon lang siya ulit nagsakay ng ibang tao sa kanyang kotse. Naninibago siya. Para naman kay Bea, masyadong istrikto si Marcus sa kanyang pananaw. Kunting mali lang ay tila ba nasisira na agad ang araw nito. Alam niyang mahirap pakisamahan ng mga taong gaya nito kaya naman umuoo na lang siya sa lahat ng sinasabi ng lalaki. Tinignan ni Bea ang sarili sa salamin. Napansin niya ang kanin na nakadikit sa kanyang pisngi. Tumikim si Marcus at kumanta kasabay ang tugtog sa radyo habang nagmamaneho. Sumilip si Bea sa direksyon nito bago pinitik sa labas ang kanin. Talagang hindi man lang siya sinabihan. Buti na lang at wala pang masyadong nakakakita. Hindi ka ba nahihilo? Basag ni Marcus sa katahimikan. Hindi po, sanay po ako. Mahinang sagot niya. Habang binabaybay nila ang sementadong daan papunta sa maliit na farm ay medyo bumabagal ng mga sasakyang kasalubong nila. May aksidente yata. Bulong ng lalaki. Wala talagang pinipiling panahon ng trahedya. Kung maulan, madudulas ka. Kung tag-init naman dahil sa sobrang taas ang temperatura, may ibang nagkaka-heat stroke. Pahayag ng lalaki. Tumangulang siya sa kabinaling ang tingin sa labas. Bea, tawag ni Marcus pagkatapos ng ilang saglit. Po? Curious lang. Hindi ka naman talaga pinilit ni Mama na sumama, di ba? Umiling siya. Hindi po. Gusto ko po talagang tumulong. Tumingin si Marcus sa kanya saglit, saka muling bumalik ang mata sa daan. Okay. Good. Mukhang hindi sila magkakasundo ng lalaking ito. Ilang minuto pa ang lumipas ay medyo malapit na sila sa farm. Bumibigat ng talukap ni Bea. Hindi siya makatulog ng maaga sa gabi dahil binabangungot siya kaya kapag umaga ay madali siyang dalawin ng antok. Matutulog na sana siya nang bumuntong hininga si Marcus. Napansin niyang bumagal ang andar ng sasakyan. Tumingin siya sa dashboard at nakita kung anong problema. Itong amo kong mayaman, mamahalin ng sasakyan pero walang panggas. Komento niya sa isipan. We have a tiny problem, sabi nito. Tinignan ni Bea ang paligid. Walang ibang sasakyan maliban sa isang maliit na tindahan. Naubusan tayo ng gas. Casual na sabi ni Marcus habang binubuksan ang pinto. Magtanong muna tayo kung saan na malapit na gas station dito. Nang bumaba na sila, ay sakto namang may paparating na SUV. Napatingin si Marcus doon at bahagya na mutla. Bumaba ang isang babae. Mukhang chinita, sosyal, naka-designer bag. Kasunod dito ang isang ginang na mukhang kakagaling lang sa monthly salon appointment dahil sa kinang ng buhok. Pamilyar sa kanyang dalawang babae dahil minsan nang bumisita ang mga ito sa bahay. Oh, look who's here! Maanghang na bunga ni Rosetta. Marcus Asher, long time no see. Is this a coincidence o talagang sinusundan mo ko? Marcus, iho! Sabad agad ang mama ni Rosetta na si Sharon. Ikaw na ba talaga yan? Bakit parang pumayat ka? Hindi ka ba makakain na maayos? It's been so many years na ha? Napataas pa ang kilay nito. Tama po kayo tita. It's been so many years. It's time to move on and develop. Sagot ng lalaki. Saka naman siya napansin ni Rosetta na nakatayo sa gilid, nakayuko at nakakapit sa dalang pitaka. At sino naman ito? Tanong ni Sharon habang sinusukat siya ng tingin mula ulo hanggang paa. Medyo?
Ayaw ni Bea na masali sa kung anumang gulo sa pagitan ng mga ito. Tutal hindi siya naaalala na mag-ina ay siya na lang ang magpapakilala sa sarili. Ngunit bago pa man siya makapagsalita ay naunang tumawa si Marcus. No, tita. She's not a maid. Sagot nito saka mabilis na iniakbay ang braso sa balikat niya. She's my girlfriend. Hindi niya malunok ang laway at nasa mid pa. Anong girlfriend? Girlfriend? Halos sabay pa ang reaksyon ni na Rosetta at Sharon. Parehong namimilog ang mga mata. Yup. Sagot ni Marcus na kunwari kalmado. Matagal na. Hindi lang kasi kami showy. Mahilig kami sa private moments. Right, baby? Tumingin pa ito sa kanya habang pinipigang kanyang balikat. Hindi malaman ni Bea kung iiyak, tatawa o tatakbo pabalik ng kotse. Pero kita niyang sincere ang pakiusap sa mga mata ni Marcus. Para bang magdadamdam ito kapag tumanggi siya. Opo. Sagot niya. Pilit ang umiti kahit pa nanginginig ang kanyang labi. Boyfriend ko po si Marcus. Sumimangot si Rosetta. Well, good for you. Hindi ko in-expect na mahilig ka na pala sa simple. Yeah. Malambing na sabi ni Marcus sabay tingin kay Bea. She's simple, beautiful, and real. Hindi kailangan ng mga mamahaling gamit o makeup para mapansin. Umikot pa lalo ang mga mata ni Rosetta. Anyway, we have to go. Magpapagas lang kami. Dagdag pa ni Marcus nang may bahid ang ngiti. Tapos, bibili din po ng muscovado at malagkit. Dugtong pa ni Bea. Gusto niya lang pagaanin ang usapan. Malakas sa tumawa si Marcus. Mas malagkit tayo, baby. Hindi na niya mapigilan na mapangiwi. Anong pinagsasasabi ng lalaking to? Sa huli ay nagkibit-balikat na lang si Sharon at sinabing, well, good luck sa inyo. Umiling lamang si Rosetta sa kanilang direksyon. Nang makalis ang SUV ng dalawa ay pareho silang napabuntong hininga ni Marcus. Di sana nang ookray po ako, Sir Marcus. Bulong ni Bea. Pero sa tingin ko, hindi natin sila napaniwala. Napakamot sa batok ang lalaki. I know. Kaso ayoko na mahayaan sila na magsalita. Palalabasin pa nila na habol ng habol pa rin ako kay Rosetta. God knows, ikinahihiya kong araw na inalok ko siya ng kasal. And that was many years ago. Salamat sa pakikisakay, Bea. Tahimik silang nagkatitigan saglit. Hindi niya alam kung ano na ang susunod na dapat gawin o sabihin. Matagal pa ang anniversary party ng mga magulang ni Marcus at siguradong dadalo sina Sharon at Rosetta. Anong gagawin nila pagdating ng araw na yon? Pagbalik nila sa bahay ay pareho silang tahimik ni Bea habang bumababa ng sasakyan. Hindi matingnan ni Marcus ang babae habang ibinababa ng mga tauhan ang kanilang mga biniling hayop. Umarangkada ang kanyang pagiging competitive na wala sa lugar kanina at talagang nagbida-bida siya sa harap ni Tita Sharon at Rosetta. Ang totoo, ayaw niya lang na ma-issue na naman siyang bilang the man who can't be moved mula sa nakaraan nila ni Rosetta, kaya ginamit niya si Bea. Papasok na sana siya ng bahay para matulog at kalimutan ng lahat nung may sumigaw sa tabi. Anong oras na to? Singhal ng boses mula sa pintuan. Nandoon ang kanyang ina, nakapamaywang at parabang ready ng mamalo ng kawali kung kinakailangan. Bakit ang tagal nyo? Teka lang. Lumapit ang kanyang ina at sinukat sila ng tingin. Ba't ang putla na mukha mo, Bea? Napabuntong hininga na lang si Marcus. Kung siya kaya pang magtago ng sikreto kahit na papano, itong si Bea nanginginig agad. Mukhang hindi nito maitatago ang nangyari. Agad siya nagpaliwanag. Wala ma. Nagkita lang kami ni Rosetta at ni Tita Sharon. Alam mo naman ang mga yun, ibang ugali kapag ikaw ang kaharap tapos pagdating sa akin, mabunga nga. So? Mga judgmental sila. Nagkamot ang batok si Marcus, pilit umiiwas ng tingin. Dapat pala umalis na lang sila agad kanina imbes na nagtagal pa doon. Hindi na nakatiis ang kanyang ina. Marcus Asher? Tumaas ang boses nito. Anong ginawa mo? Kunti na lang ay mukhang iiyak na si Bea kaya napakamot siya ng ulo. I might have accidentally introduced Bea as my girlfriend.
Pumikit ang nanay niya sa kadahan-dahang humugot ng malalim na hininga. Pakiulit nga, Marcus! Sinabi ko kay Rosetta na girlfriend ko si Bea. It's not a big deal, ma. Halos lumipad ang kilay ng kanyang ina sa sobrang gulat. What? Anak, nasisiraan ka na ba ng bait? Sambahin natin si Bea. She's not your girlfriend. She's our maid. Sinabi mo pang accidentally? Ano yun? Natapilo ka tapos sa isigaw mo na lang bigla na girlfriend mo siya? Napayuko si Bea. Nakakuyom na ang palad nito at tila ba tulala na kaya rito naman bumaling ang patutsada ng kanyang ina. Ikaw naman, bakit ka pumayag sa kalokohan ng anak ko ha? Dapat ikaw nang pumigil sa kanya, Bea. Ma, wag mo siyang sisihin. Ako may kasalanan. Pumayag siya kasi... Kasi kung hindi rin ako titigilan ni Rosetta at ng Sharon na yun. Ayaw mo na pagtawanan ako sa party, di ba? This is the solution. Sabihin niyo lang sila na nakamove on na ako kay Rosetta and that Bea and I are serious with each other. Yan. Bakit hindi mo na lang sila binaliwala? Ayaw mong pagtawanan ka dahil sa ginawa mo noon. Mas okay pa sa yung tawagin na sinungaling kaysa desperado ngayon. Ay naku Marcus talaga naman, kung hindi lang kita anak. Napahawak ang mama niya sa sentido nito. Hindi ko alam kung saan ka nagmana. Ma, kalma lang. Alma ang mukha mo. Sigaw nito sabay hampas sa braso niya. Kapag umabot yan sa ibang mga tauhan natin dito, baka kung ano rin ang isipin nila kay Bea. Pasensya. Halos pabulong na sabi ni Bea. Hindi man lang nito matapos ang gustong sabihin dahil sa panginginig. Kinabahan si Marcus. Naalala niya sa wakas na nagpapanik attack nga pala si Bea, oras na kabahan nito matakot. Dinaluhan niya ang babae at agad na sinamaan ng tingin ng kanyang ina pero hindi pa rin ito natapos. Bea, alam mo mabait ako sa iyo, pero sana naman hindi mo pinagbigyan ng kalokohan nitong anak ko. Hindi na makasagot ang babae kaya si Marcus na sumagot. Ma, I will compensate her for the trouble. Nangyari na wala ka na magagawa kaya tigilin niyo na siya. I'm sorry. Natahimik ang kanyang ina. May kung anong kinang sa mga mata nito kapag tinitignan sila kaya nagtaka si Marcus. Kung yan ang gusto mo, you started the lie. You live with it. Pumasok ka na, Bea. At Marcus, pagkatapos ng party, mag-uusap tayo ng masinsinan. Copy, ma. Napakamot na lang siya sa batok at ang mama naman niya ay tumalikod na. Nung sila na lang ni Bea na iwan ay hinarap niya ang babae at masinsinang humingi ng tawad. Pasensya na sa nangyari. Kung gusto mong umatras, magsabi ka lang at hindi kita pipilitin. Alam ko mali yung ginawa ko kanina, kaya kung galit ka, maintindihan ko. Ilang beses na huminga ng malalim si Bea hanggang sa unti-unti itong makangiti. Ano po ba yung compensation na nabanggit niyo? Pera, pagkain o mga bagay na gusto mo, kahit ano. Sige po, okay sa akin ang magpanggap na magnobyo tayo. Sagot nito. Hindi aakalain ni Marcus na matutuwa siya ng lubos dahil sa pagpayag nito. Ginulo niya ang buhok nito. Yan, friends na tayo kasi tinulungan mo ko. Huwag kang mag-alala. Hihingi ako ng permiso bago ko akbay o mga halik sa'yo. Bakit may kasamang halik? Saan ka nakakita ng mag-boyfriend-girlfriend nagmamano sa isa't isa? Siyempre, may kiss. Naningkit ang mga mata ni Bea. Para bang pinagsisisihan nito ngayon ang pagpayag sa kanya. Magpa-practice tayo para naman hindi ka mailang pagdating ng party. Napailing si Bea at nauna pa sa pagpasok ng bahay. Natawa lang si Marcus. Itong kanyang fake girlfriend ay napaka-cold. Sino magkakagusto dito ng totohanan? Malamang ay hindi siya. That woman is not his type at all. Kinabukasan, nalaman ni Bea kung ano ang tinutukoy ni Marcus na practice. Panay ang pagtatanong nito sa kanya habang nagtatrabaho siya. Wala ka ba naging boyfriend dati? Tanong pa nito. Napasimangot siya. May boyfriend ako. Ikakasal dapat kami kaso nalaman ko na lang sa PSA na kasal na pala siya. Hindi rin siya dumalaw sa burol ng pamilya ko matapos ang sunog. Ewan ko ba pero pakiramdam ko may sayad yun. Hanggang ngayon natatakot ako sa kanya. Para siyang multo na hindi matahimik sa isip ko eh. Yun bang anytime gugulating ka na lang? Ganyan talaga pag ex. Talaga bang walang natira sa'yo pagkatapos ng sunog? Umupo siya sa gilid. Si Marcus na nagpatuloy sa pag-iigib niya ng tubig sa balon para sa hardin. Wala, kasi marami silang nawala eh. Higit sa mga gamit o pera,
Inalala ko sina mama at papa. Nagtatrabaho ako sa fast food, malapit sa amin nung mangyari yon. Graveyard ang shift ko kaya wala ako sa bahay. Tinakbo ko naman pa uwi pero wala na talaga. Ang dami kong binayaran ng burol nila. Wala akong naitabi kahit para lang sana sa sarili ko. Wala rin kaming pamilya dito at isa pa, sinong tatanggap sa akin? Babae ako at hindi na menor de edad. Sabi pa nga ng mga tita ko dapat nag-asawa na lang ako para may kumupkup sa akin. Bumuntong hininga si Marcus. Nakakagigil yung mga kapamilya mo ah. Pwede ka naman magtrabaho gaya ng ginagawa mo ngayon habang nasa poder ka nila. Tapos, mabubuntis lang din at kapag hindi pinanagutan ng lalaki, sa kanila ako didikit para maging palamunan nila doon. Nagkibit balikat siya. Ewan ko kung ba't para bang malas para sa ibang magkaanak ng babae kapag mahirap ka. Natawa si Marcus. Sana pala, ikaw na lang ang naging anak ni Mama. She would love to have a daughter. Nung bata ako, binibisan niya ako ng mga pambabaeng damit. May pictures pa nga sa album yun. May mga taong gustong-gustong magkaanak ng babae, okay? Ako, gusto ko nga babae magiging panganay ko eh. Sabi niya. Sino naman ang magiging tatay niya? Tanong nito. Walang maisagot si Bea. Gusto niya rin namang mag-settle down at magkapamilya pero mukhang hindi pa tama ang panahon. Maliit pang ipon niya at wala pa rin naman siyang natitipuhan na lalaki. Hindi ko pa ma-imagine eh. Bumuntong hininga si Marcus. Kailangan makarecover ka sa trauma mo, Bea. Yung kahit papano hindi ka na lagi manginginig at magpapanik attack sa publiko. Maghanap ako ng therapist para may makuha ka tungkol dyan. I would be very happy kung makakatulong ako sa pag-recover mo. Napaiwas siya ng tingin. Salamat. Ikaw naman, anong trabaho mo tsaka ano meron sa inyo ni Rosetta? Nagsimula ako ng isang business doon sa sentro. Nagpasya ako magpahinga at ipaubaya muna sa mga kasosyo kong pagpapatakbo nun. Si Rosetta, childhood best friend ko siya at matagal ko rin siyang crush ng mga bata pa kami. Inalo ko siya ng kasal nung magdibo siya. I prepared a separate party just for her and our close friends. Nandun ang nanay niya at ang buong pamilya ko. Tumigil si Marcus sa pagsasalita at pinitik ang kanyang noo. Ba't ka nakangiwir yan? Aaminin ko, hindi kami mag-boyfriend-girlfriend. Parang MU lang, hindi ko naman ginawa yun ng basta-basta, okay? She kissed me, may nangyari sa amin. I wanted to take responsibility of what happened. Napahawak si Bea sa dibdib. Ikaw ang first niya? Natatawang umiling si Marcus. No, pero ako, siya ang una kong experience. I used to like her, kaya naman sabi ko, sige, kami na habang buhay. Ganun ako karomantik nung bagong tuli pa. Hindi niya naitago ang bungis-ngis. Baliw, kumusta naman, hindi siya pumayag? Nagkibit balikat ang lalaki. Pinagtawanan niya ako sa harap ng lahat. She said, hindi naman ako ganun kagaling at tinawag niyang malitang alaga ako. I was so angry at that time. Napatawad siya ni Mama kasi ang dahilan niya, immature pa siya noon at binigla ko siya kaya naging ganun ang reaksyon niya. 2 years later, pinakasalan niyang professor niya sa art appreciation subject. Hindi niya tinapos ang college. Hindi malaman ni Bea kung may mali ba sa gatas na iniinom ng mga mayayamang tao at sa napakabatang edad ay puro pag-ibig ang nasa utak. Naka-move on ka na ba sa kanya? Matagal na. Hindi ko nga alam kung bakit dikit pa rin sila ng dikit kina Mama pero wala na talaga ako nararamdaman para sa babaeng yun. Ayoko lang hanggang ngayon ay nagpapalagana pa rin siya ng masasamang chismis tungkol sa akin. Nakita ni Bea ang ina ni Marcus na nakadungaw sa bintana ng malaking bahay at nakatitig sa kanila. Si Ma'am nakatingin. Akin niyang balde, baka mapagalitan ako kasi ikaw ang nag-iigib. Kumaway pa ang lalaki sa ina nito at nakuha pang magpapogi. Hayaan mo na. Alam mo na ugali ni Mama. Kung talagang ayaw niya sa ginagawa ko, dapat matagal ka nang napalayas dito. Hindi ko hayaang managot ka sa kalokohan ko, kaya chill. Napasimangot siya sa sinabi nito. Paano ako maniniwala sa'yo? Noong bata-bata ka pa nga, wala ka nang ginawang tama. Oy, foul yun ah. Masyado ako nag-illusion ng teenager pa ako. Past is past. Iba na ngayon. Binasa nito ng tubig ang kamay at winisikan ng kanyang mukha. Maniwala ka naman oh. Napasugod siya kay Marcus dahil sa inis. Ano ba, kaliligo ko lang? Tinawanan lamang siya ng lalaki. Maligo ka ulit. Masyado mainit yung ulo mo sa akin. Ayoko nga sabi, Marcus. Tumigil sa wakas ng lalaki pero imbis na kumalma sa gilid ay binuhat siya nito na para bang isang sako ng bigas. Hapon na kaya dapat kunin natin yung mga sinampay.
Kung ikaw kayang isabit ko, ibaba mo nga ako! Hoy, lalaki, ano ba? Hindi nakinig si Marcus at nakuha pang sumipol habang naglalakad. Wala nang nagawa si Bea kundi ang manahimik para hindi makaagaw pansin sa mga nagtatrabaho. Gayunpaman ay pinagtitinginan pa rin sila. Ngayong unti-unti nang nagiging malinaw kay Bea ang pagkatao ni Marcus. Kahit ayaw niya man ay talagang nagiging komportable na siya sa lalaki. Istrikto man ito nung una, bumaita man ito ngayong close sila. Alam ni Bea na mapagkakatiwalaan niya ang lalaking ito. Sa kabilang banda ay hindi alam ni Marcus kung sapat na bang practice sa ginawa nila ni Bea. Para masanay ito sa kanya ay lagi niyang kinakausap at hinahawakan ng babae. Hindi na ito kumikislot o umiiwas gaya ng dati kaya sa palagay niya. Big improvement yon kasabay pa ng mga session ni Bea kasama ang therapist. Gusto niyang mapabuti ito. Gayunpaman, mahirap iwasan ang pag-aalala ng kanyang ina. Hindi naman siya nagagalit kapag binubuhat ko siya. Paliwanag niya rito sa huling pagkakataon. Niloloko mo ba ako, Marcus? Reaksyon ng kanyang ina matapos niyang isalaysay ang mga ginawa. That's harassment! Ma, sinabi ko naman sa kanya na sampalin ako at tadyakan kapag pakiramdam niya sumosobra na. Hindi pa naman nangyayari yun kaya tingin ko ayos lang. Curious lang ako. Are you really banding with Bea? Paano siya masasanay sa'yo sa lahat ng pagkakataon nakikita ko kayong dalawa, buhat-buhat mo siya? Tila ba nawibirduhan ng kanyang ina? Napaisip siya. I don't know why exactly. Gusto kong gawin yun kaya yun, I do it. Natawang matanda. Huh, naalala ko lang nung kabataan mo. Basta may gusto kang bagay. Daladala mo laki kung saan at karga-karga mo. Are you thinking Bea is your teddy bear or something? Wow! Napanganga si Marcus. Aaminin ko ma, Bea is soft and squishy pero alam kong hindi siya laruan. She's a person at hindi dapat siya tinutulad sa isang teddy bear. Oh, I know that. Gusto ko lang makita mo yung attachment na nabubuo. You're treating Bea as if she's yours. Hindi naman. Napapikit si Marcus. Ma, makikita mo kung bakit pagdating ng anniversary niya ni Papa. If all goes well as planned, matutuwa ka sa inihanda namin ni Bea. I understand that everything is fake. Walang maki-carried away. Hindi siya sigurado kung siya ba mismo ay kayang panindigan ng mga katagang yon, pero para sa ikatatahimik ng kanyang ina, susubukan niyang umiwas, kahit alam niyang unti-unti na siyang natutunaw. Siguraduhin mo dahil kung hindi, baka maulit lang ang kahiyan mo nun. Ngayon, banta nito. Dumating ang araw ng party. Patagal pa ba yan? Tayo na lang hinihintay sa beach. Hindi pinansin ni Bea ang pagtawag ni Marcus at mas piniling ayusin ang bag at magdala ng plastic para sa basang damit mamaya. Dahil beach party ang event, suot niyang isang simpleng maxi dress at sandals. Lahat ay sponsor ni Marcus. Okay na ako, tara na. Pagbukas niya ng pinto, ay nakuha pang pumito ni Marcus. Mukhang magdadala ako ng gamot dito bilang paghahanda. Paghahanda saan? Ibinigay niya ang bag sa lalaki at inabot ang kamay nito. Gamot para sa selos. Napangiwi siya sa pinagsasabi ng lalaki. Walang oras na kasama niya si Marcus na hindi siya naninibago sa pagiging makulit nito. Napakaseryoso ng trabaho nito bilang CEO pero ang ugali ay kabaliktaran. Maloko ito at pasaway. Minsan napapaisip si Bea kung bakit hindi pumayag si Rosetta kay Marcus noon. Siguro ayaw nito sa lalaking makulit. Gusto mo mag-drive? Ibinigay nito sa kanya ang susi at pinapasok siya sa driver's seat. Pangalawang beses na niyang dadalhin ng kotse nito. Nitong lumipas na mga araw, tinuruan siya ni Marcus para in case malasing ito ay makapag-drive siya pa uwi. Teka lang, may binili akong ribbon dito. Babagayin sa dress mo. Inihinto niya sa sasakyan habang naghahanap si Marcus. Natawa ito. Magmaneho ka lang, ba't inihinto mo pa? Hindi ako makafocus eh. Sa'yo ko nakatingin, baka bumaga tayo. Inilabas ng lalaki ang isang may kahabaang ribbon. Kulay green yun at bulaklakin. Ang ganda niyan, sabi ni Bea. Buti nagustuhan mo. Iharap po rito yung buhok mo. Ako na magkakabit. Umupo siya ng maayos hanggang sa matapos sa pagkakabit si Marcus. Okay na ba? Oo, umakapit naman. Sagot nito. Ba't parang maluwag? Mahuhulog yan. Napailing si Marcus.
Sige, mamaya kay mama mo na lang ipakabit. Ayaw makasama sa daliri ko yung laki. Baka mahilak pa yung buhok mo. Okay. Mabait naman si ma'am sa kanya kaya ayos lang. Maagang dumating ang mga panauhin. Nakahanda na rin ang mga pagkain sa long table para sa inaabangang boodle fight. Lumapit muna sila ni Marcus sa mga celebrants upang bumati. Ma, you look amazing. Huwag mong gawing pampalubag loob yung ganyan, Marcus. Why are you late? Usisa ng ina nito bago nakapagbeso kay Bea. Hi, Bea. Kanina kapag gusto makausap ni Javier kaya sige na, puntahan mo. I was late kasi traffic. Ma, maniwala ka man o sa hindi, may mga baka pag-ungatupan na tumawid. As in, na-stranded kami. Loko-loko ka. Ako pa gaganyanin mo? Anniversary na anniversary namin ng papa mo. Halika nga rito. Pinanood ni Bea kung paano kurutin ng ginang si Marcus. Tumingin siya sa kanyang among lalaki. Happy anniversary po sa inyo ni Ma'am Jean, sir. Tumayo ang matanda mula sa upuan nito sa stage at lumapit sa kanya. Hindi ko alam kung anong balak ni Marcus sa buhay pero dahil sabi niya ikaw ang girlfriend niya sa araw na to, just call me, Papa. Sa tingin ko naman, nagkakaigihan na kayo. You drove his car here, hindi ba? Napalunok siya. Paano niya naman po nalaman? Hawak mo ang susi ng kotse niya. Namulsang matanda at gumiti. Ang maipapayo ko sa iyo, Bea, yun ay mag-isip ka ng maayos. Marcus' head is unpenetratable. Ang hirap makapasok sa utak niya at paintindihin siya ng mga bagay na ayaw niyang tanggapin. Pero kung may masasabi ako maganda tungkol sa anak ko, wala siyang pakialam sa mga kapintasan mo. Kahit makagawa ka ng krimen sa harap niya, basta ba't mahalaga ka, ikaw ang nasa tama. In fact, he'll do the background checking for us sa mga kasosyo namin sa trabaho kahit hindi namin iutos kasi mahal niya kami. He's a good man. Umiling siya. Sa tingin ko naman po, hindi kami magtatagal. Itong deal namin, ngayon lang to at hindi na mauulit. Ayaw niyang mapahiya. Ako naman po gusto ko ng permanenteng bahay na matutuluyan kaya pumayag ako sa sinabi niya. Salamat sa kabaitan niyo, Papa. Kahit ngayon lang, naramdaman ko kung gaano kasaya maging girlfriend ni Marcus. Ngumiti si Sir Javier at tumakbay sa kanya. Ikaw ang nagsabi niyan. Welcome ka rito, Bea. Bumalik ang ina ni Marcus na nakasimangot. Yang bunso mo, Javier, sinasagad ang pasensya ko. Pinahabol ba naman ako hanggang doon sa dulo? Loko yun. Kaya pala, bumayad ka ditong pagbalik mo. Habulin mo nga ulit yun, baka mawala yung arthritis mo. Isa ka pa. Ikaw ang humabol doon para hindi na niya ako ginugulo. Pumarap sa kanya si Ma'am Jean at umirap. Bea, pwede bang ikaw nang bumawi para sa akin? Lagyan mo na maraming asin ang kakainin nun mamaya. Tumango siya. Sige po. Natawa si Sir Javier at si Ma'am naman ngayon ang seryosong napatitig sa kanya. Bakit tabingi ang ribbon mo? Halika nga rito, naiinis ako makita yung ganyan. Sino naglagay sa'yo nito? Si Marcus po. Ngumiwi ang ginang. Ay, kaya pala. Tabingi din ang utak nun eh. Mahilig kasi akong sumayaw nang ipinagbubuntis ko siya kaya naalog sa loob. Sinong naalog, ma? Tanong ng kuya ni Marcus na si Vincent, kasama nitong asawa pati ng anak. Ang aga-aga pa, nakalukot yung mukha mo. Ay, may most normal son nandito na. Maligayang sabi ni Ma'am Jean. Si Marcus na naman pala. Agad na nakuha ni Vincent ang punot dulo ng lahat. Basta galit si Mama kay Marcus, ako ang favorite niya. Lumapit sa wakas ang salarin at umakbay kay Bea. Kailan ba hindi galit sa akin si Mama? Wow, ang ayos sa ribbon nitong baby ko ah. Ikaw ang nagkabit, ma? Sino pa ba? Wala namang ibang alam yung mga kamay mo kundi kalokohan. Magsisimula ng party kung kaya nagsilapit na mga bisita. Tama nga, at naroon din si Rosetta at ang nanay nitong si Sharon. So, Bea is still here? Puna ng ginang. Nagangataman ng kilay si Ma'am Jean. Ba't naman siya mawawala sa party na to when she's family, di ba? Oo nga naman. Si Rosetta muntik na rin maging family member niyo, di ba? Mare, that was so close. Magbalain na dapat tayo ngayon eh. Pamimilit ni Sharon sa pamamagitan ng biro. Huwag na nating ipilit ang hindi itinadhana. God has better plans para kay Marcus. Yes. Paano na lang kung nagkatuluyan sila ni Rosetta and it was not worth it? Buti na lang at napunta siya sa tenured at pensionado. Napawi ang ngiti ni Ma'am Jean.
Si Sir Javier naman ang tumikim at nagsalita. Ang utang nyo, Sharon. That 1.5 million pesos is a good amount para sa pagpapalago ng business namin. My God, Javier! Ngayon pa ba talaga dapat i-mention niyan? Pwede namang mamaya na. Naiilang nitong sabi. Well, anniversary namin ni Jean ngayon, kaya naman akala namin yun ang ireregalo mo. We will talk about that some other time. Magsisimula na bang party? Ang bagal pumikap ng MC Pagtakas ng ginang sa usapan. Napataas naman ng kilay si Marcus. Si Kuya Vincent at si Ate Ann ang MC ngayon. Magsisimula sila kapag sumenyas na sina Mama at Papa. Ganun ba? Dito na muna kami ni Rosetta. Happy anniversary sa inyo, Jean, Javier. Namangha si Bea sa tapang ni Ma'am Jean. Lalo naman sa suportang ipinakita ni Sir Javier. Kaya naman pala nagtagal ng halos 50 years ang dalawa dahil hindi hinahayaan ni Sir na matalo sa kahit anong bagay si Mama. Bakit ka nakangiti dyan? Usisa ni Marcus. Si Papa kasi ang astig niya. Umakbay sa kanya ang lalaki. Sabi nila, sa kanya raw ako pinaka nagmana. Astig din ako. Natawa siya. Parang hindi naman. Totoo nga, nung unang beses nga tayo magkita, napalood ka agad. Nasamid si Bea sa sariling laway. Naabutan niya malisyosong tingin ni Kuya Vincent. Binatukan nito ang kapatid. Hindi dapat sinasabi sa publiko yan, loko ka. Kuya naman, hindi man lang nagtanong. Lumuhod nga kasi nagsusorry. Ano ba nasa isip mo? Nag-iwas ng tingin si Bea at hindi na pinansin ng dalawa. Naabutan niya ang seryosong tingin ni Rosetta kaya ngumiti siya sa babae. Nakuha naman siya nitong tarayan. Gusto niya tuloy matawa sa sitwasyon. Kung talagang nakamove on na ito kay Marcus, bakit parang ang bitter-bitter nito? Nung matapos ang palaro, ay nag-umpisa namang maligo ang mga bisita pati na mismo ang celebrants. Ngayon lang ulit nag-enjoy si Bea kaya tiniis niya ang lamig ng dagat. Hinahawakan pa lang kita, talaga nanginginig ka na. Usal ni Marcus kahit ito pa mismo ay namumutla ng mga labi dahil sa matagal na pagbabad sa tubig. Tinapik niya mukha nito. Kapag ikaw hindi gumalaw dyan ng ilang segundo, aakalain na lahat bangkay ka na. Umahan ka na doon para mainitan ka naman. Nagkukulay violet ay ang bibig mo, hindi ka nagwapo. Hinuli ni Marcus ang kanyang palad at saglit na kinagat ang kanyang mga daliri bago bumitaw. Sige, aaw na. Dito ka lang sa mababaw. Huwag kang papailalim ha. Oo na. Ikinayom niya ang palad at napabuntong hininga na lamang. Hindi niya alam kung paano papatigilin si Marcus sa ginagawang kalukuhan sa kanya. Paniguradong magtatanong ito kung bakit ayaw niyang magpahawak. Anong sasabihin ni Bea? Marcus, itigil mo yung pagchachansing mo. Baka pag hinanap mo yan, saka ka naman mawala. Ang hirap pa irali ng utak kung masyadong masaya ang puso sa ginagawa. Sa ngayon, masyado niyang kinukonsinte ang lalaki. So, yun ang palang bagong trend ngayon, ang magsuot ng dress kapag magsuswimming. Pakli ni Rosetta na nakalapit na pala sa kanyang pwesto. Oo, hindi ako marunong pumili ng two-piece Baka kasi hindi matabunan yung double lips ko sa baba. Ako lang din ang kakabagin. Sagot niya. Hindi niya alam kung bakit pero hindi siya kinakabahan man lang sa presensya ng babae. Kayang-kaya niyang sanggahin ang kaartehan ni Rosetta kahit saan. Nakatulong talaga ang therapy session sa kanya. Naeskandalong tumingin ng babae sa kanya. Oh my God! Ganito na ba talagang tipo ni Marcus ngayon? Girl, you have no class at all. Siguro, ginayuma mo lang ang pamilya niya kaya nakasama ka rito. Let me tell you, Bea ha. First love never dies. Alam mo naman siguro nakaraan namin ni Marcus, diba? Sure, ma'am. Alam ko po. Umiling siya bago nag-flip ng buhok. Ikaw, yung first love mo ba patay na para guluhin mo pa rin si Marcus ngayon? Hindi ako pumapatol sa'yo para sa lalaki ha. Kinakausap kita para iparealize sa'yo kung gaano kababaw itong ginagawa mo ngayon. Kung talagang happy ka, wag kang bitter. Lumangoy siya palis ang pwesto. Nagulat na lamang siya nung sumigaw si Rosetta mula sa likod. Tulong! Pinupulikat ako! Help me! Wala na siya nagawa kundi lumangoy pabalik dito. Bago pa man siya makarating doon, ay mabilis naman siya napigilan ni Marcus. Nalulunod siya! Singhal niya sa lalaki. Umiling ito. May lifeguard na nakabantay ano ba? Kapag sumaklolo ka sa kanya at imbes na nakatulong nasipa ka pa nun, di dalawa kayong sasagipin. Hayaan mong lifeguard ng bahala dun kasi may dala naman yung salbabida. Okay. Kumalma siya sa wakas at sumama na dito para umahon.
Pumunta na muna tayo sa kotse para kumuha ng damit at makapagbihis ka. Kakain na tayo maya-maya. Mukhang hindi man lang kinabahan si Marcos sa nangyari kay Rosetta. Nagpalit siya ng ibang bestida at sumama para sa boodle fight na gaganapin. Yung basa kong damit nakalagay sa supot, saan ko pwedeng ilagay? Tanong niya sa lalaki, na maywang ang lalaki. Kahit saan, uwi naman din tayo pagkatapos kumain. Okay. Lumapit ang isang pinsan ni Marcus. Yan, solid kanina. Inuna mong habulitin ng girlfriend mo kahit hindi naman siya nalulunod. Tumawa lang si Marcus. May lifeguard naman kasi. Baka madamay itong baby ko at mawala pa sa akin. Paano na lang ako? Ang asim, kuya. I'm sweet. Tanungin mo pa si Bea. Tumingin sa kanyang binata at naghihintay sa kanyang evaluation kay Marcus. Pasimple siyang umiling. Kita mo kuya, hindi naman pala. Lumapit sa kanya si Marcus. Dala-dala ang isang plastic na kutsara. Ngumiti ito ng pagkalapad-lapad saka itinutok ang kutsara sa kanyang tagiliran. Love mo ko o hindi? Natatawa na siya sa kalokohan nito pero pinilit niyang itikom ang bibig at umiling. Hindi. Hindi ka ba natatakot sa dala ko? Loko ka. Kahit sa kaning bahaw titiklo pa yung plastic na kutsara mo eh. Umirap ang lalaki at lumapit sa kanyang tainga. May bakong sandata dito, makamandag. Kapag nakagat ka. Hindi na naituloy ni Marcos ang sasabihin dahil binatukan na ito ni Ma'am Jean. Anniversary mo ha? Anniversary mo para gumanyan ka? Naman, parang may radar. Alam mo ba kung anong pinag-uusapan namin? Kailangan ko pa bang marinig yan? Yang ngiti pa lang sa mukha mo, makapanindig balahibo na. Sabi ng ina nito. Kinuha ni Bea ang palad ni Marcus at niyaya ito sa mesa. Hinagan siya ng lalaki sa pisngi. Anong gusto mong kainin? Ako na kukuha. Magsalo tayo sa isang plato para hindi sayang. Napapailing na lamang talaga si Bea sa kakulitan nito. Akala ni Marcus ay mabobore siya sa anniversary celebration ng kanyang mga magulang. Kahit sa paghahatid ng mga lasing niyang mga tito ay game na game siya. Basta ba hindi sasakyan niyang gagamitin dahil nai-imagine na niyang amoy. Si Rosetta na lang ang naiwan. Nauna si Tita Sharon eh. Sabi may emergency daw sa bahay. Sabi ni Kuya Vincent. Uuwi na rin kami ni Ann kaya kung pwede ikaw na sana magatid. Sige kuya. Bea, sama ka. Umiling ang babae habang nakabalot ng tuwalya. Naawa si Marcus dahil para itong basang sisiw. Ma, isama niyo na si Bea. Iatid ko lang to. Gagamitin na yan sariling sasakyan para diretso na makauwi. Alright, see you at home. Mag-iingat ka. Bili ng kanyang mama. Bumaling siya kay Rosetta. Sa backseat ka na maupo. Ayoko kasing mabasa ang passenger seat. Okay, malakas din ang aircon dyan sa harap at nakatupis pa rin ako. Thanks for being considerate. Mahinang sabi ng babae. Natigilan siya sandali. Oo nga pala. Sige. Nagpatugtog siya habang nasa biyahe. Sakto namang inabot ni Rosetta ang manggas ang suot niyang damit. Mark, may damit ka ba dito na pwede kong suotin? Nilalamig talaga ako eh. Naalala ni Marcus na may polo nga siya sa compartment. Nako, wala. Ba't ba kasi wala kang dinalang damit kung alam mong ganitong susutin mo? Eh di sanang huhusga ako. Women should be allowed to wear what they want just like men. Pero kung alam mong hindi pang karaniwan ang suot mo, nagdala ka sana ng extra. Oo, natawa si Rosetta. Worried ka ba sa akin? And here I thought naka-move on ka na. Sinasabi ko na nga be. First love never dies. Hindi na itago ni Marcus ang pag-irap. Nakakaabala ka, okay? Mali ang iniisip mo. Whatever. Maghahanap ako na masusuot dito. Hindi ko na matis ang lamig eh. Basa rin kasi ang suot ko kanina kaya anong silbi nun? Walang pakundangan na naging pag-irap niya dahil sa inis. By the way, are you really serious with that, Bea? Tayo lang naman dito kaya wag na tayo maglokohan. Seryoso nga. Ngayon, kung ikukumpara yung nararamdaman ko sa'yo sa kung anong meron sa amin, masasabi kong walang-wala talaga yung naramdaman ko nung bata pa tayo. Rosetta, nabigla lang ako dati, okay? Kung saan masaya, okay ka na. Iba na ngayon. Kapag sinabi ko bang pinagsisihan ko na hindi ako umuos sa'yo, magbabago ang sagot mo? I mean, immature din ako noon eh. I should get a second chance, diba? Tanong nito. Naitigil ni Marcus ang sasakyan. Rosetta, gaga ka ba? Kasal ka na, gagawin mo pa akong kabit. Tapatin mo nga ako. May problema ba sa inyong mag-asawa? Maybe I can help kesa nagkakaganito ka. May anak na kayo. So,
It didn't stop him from sleeping with the students sa university. Ginagawa niya pa rin sa ibang ginawa niya sa akin noon. Dapat talaga tayong dalawa nagkatuluyan eh. Itinuloy ni Marcus ang biyahe hanggang sa marating niya ang bahay nito. Nakikinig ka ba, Marcus? Don't throw away a high-value woman like me para lang sa isang pipitsugi na gaya ni Bea. Sigaw nito. Bumaba siya ng kotse at pinagbuksan ng pinto ang babae. Talagang gusto mo ko. Halika, humarap ka sa asawa mo at sabihin mo yan. Namutla si Rosetta. Umiling ito ng paulit-ulit. Marcus naman eh. Gusto mo lang makaganti sa asawa mo kaya mo ito ginagawa, di ba? Huwag mo ko idamay sa away niyo. Pusang gala. Nananahimik na ako, ano ba? Singhal niya. Itinapon ng babaeng isang basang panty sa kanyang mukha. Oh, yan. I found that in your backseat. Pinaupo mo pa ako sa kung saan kayo nagpakababoy ng girlfriend mo. Sinalo niya ang panty bago pa man mahulog sa lupa. Inano ka ba ng girlfriend ko? Huwag mo mahagis-hagis to ha. Hindi mo ba nakita ang tatak-Avon yan? Naluha na si Rosetta. May 2 pieces from Victoria's Secret. Lamang ako. Rose, ba't ka sumisigaw? Pagtawag ng asawa ng babae mula sa gitang bahay. Nakita niyang kinang sa mga mata ni Rosetta kaya agad siyang sumenyas. May dashcam ako. Subukan mong gumawa ng kwento at malalaman na lahat kung sinong totoong desperada. Walang problema, Han. Papasok na ako. Hindi mo na kailangan lumabas. Sigaw nito sa asawa bago bumaling sa kanya. Fine, panalo ka na. Nagsisisi ako sa ginawa ko nun sa'yo and maybe baka nga ito ng karma ko. Dapat hindi kita ginanon, Marcus. It was painful living on the wrong side. Natawa na lamang siya. Rosetta, wala namang pumipilit sa'yo na humanap ng paraan para makawala sa sitwasyong to. Imbis na subukan mong sumuot ulit sa buhay ko. Why can't you make efforts para makaalis ka sa problemang yan? Lutasin mo nang hindi ka gumagawa ng bagong gulo. Yan lang ang maipapayo ko sa'yo bilang pag-alala sa pagkakaibigan natin noon. Napalunok ito at nagpipigil ng luha. I lost a good friend nung araw na ipinahiya kita. Maybe that's all that I want all this time. Ang maging magkibigan tayong ulit. Rosetta, lahat ng mali ay may kabayaran. Ito yung manggagaling sa akin. We can never be friends again. Ito na sana ang huling pagkakataon na makikita kitang ganito. At yung utang niyo sa mga magulang ko, bayaran niyo na. Nagmamadaling umalis si Marcus pero sa totoo lang ay nakahinga na siya ng maluwag. Gusto rin niya makausap ng masinsinan si Rosetta pero hindi niya alam kung paano. Iyon lang ang alam niyang paraan para tumigil na ito. Gusto niya kasing ihinto ang pagpapanggap nila ni Bea. She's simply amazing. Wala siyang maimpintas dito. He likes all the good things and the bad things. Kung kaya nitong mahulog sa kanya, ba't di na lang gawing totohanan ng lahat? Excited siyang umuwi at tagmano sa kanyang ina. Break na ba kay ni Bea? Kaninong panty ang hawak-hawak mo? Tanong nito. Hindi man lang siya natinag. Ibinulsa niyang underwear at ngumiti. Kay Bea to ma, naiwan niya sa sasakyan kaya dinala ko. Oh! Naningkit ang mga mata nito sa kanyang bulsa. Bakit ba sayan? Oh, you know what? Never mind. Pumasok ka na doon para magpahinga. Tulog na rin si Bea dahil napagod sa kalalangoy. Sige po, bukas ma, may sasabihin ako sa inyo. Naging kalmado ang kanyang ina. Well, you look happy. Pag-usapan natin yan bukas at magpapahinga na rin ako. Inilagay ni Marcus sa labahan ng mga damit at naligo. Habang nagpapatayo siya ng buhok, nag-iisip siya ng mga strategy kung paano mapapaibig si Bea. Ayaw niyang mapahiya gaya ng dati. Nang sumunod na mga linggo ay palaging magandang gising ni Bea. Maaga siyang bumangon para mag-umpisa sa gawaing bahay. Naabutan niya pa si Marcus bago ito pumasok ng office. Binibigyan siya nito ng mga regalo bago pumasok sa trabaho. Nga pala, may isasauli ako sa'yo. Sabi ng lalaki nang ihatid niya ito sa kotse. Ano yun? Itinabi niya ang walis at inilahad ang 2 kamay. Duda niya ay mamahaling chocolates ulit yun. Napakasarap pa naman ng mga binibili ni Marcus. Talagang never pa niya natikman noon. Itong pink floral na Avon mong panty, matagal na sa drawer ko. Ngayon ko lang ulit nakita kaya ito. Mamayang gabi, dadalang kita ng pasalubong. Babawi ako ah. Agad na itinago ni Bea ang underwear at napatingin sa paligid. Naabutan niya ang gulat na mukha ni Sir Javier mula sa pinto kaya naluluha siya nag-iwas ng tingin. Ano kayang iniisip nito tungkol sa kanya ngayon? Bakit ka naman namumula? Parang underwear lang eh.
Napapabungis-ngis na si Marcus. Sinusundot nito ang kanyang tagiliran kaya pinigilan niya ang kamay nito. Pumunta ka na sa trabaho mo, baka hinahanap ka na doon. Itinulak niya ito papasok sa kotse hanggang sa bumiyahe ito paalis. Nakalis na si Sir Javier kaya nakahinga siya na maluwag. Nakapag-concentrate siya sa mga gawaing bahay at wala namang nagbago sa pakikitungo ng mga kasamahan niya. Natutuwa pa nga mga ito at palagi siyang binibiro na may kababayan na naman daw na aahon sa hirap. Gayunpaman, pakiramdam ni Bea, hindi ganong kadali ang lahat. Pagkahapon, binulabog siya ng isang bisita. Bea, hinahanap ka ni Madam, may dumalaw sa'yo. Papunta na! Inayos niyang buhok para maging presentable saka lumabas. Bea, buti na lang at ligtas ka. Sigaw na isang pamilyar na lalaki. Ito lang naman ang nangako sa kanya ng kasal noon pero sa huli ay tinakbuhan siya dahil nakatali na pala sa iba, si Yasser. Teka nga, bakit ka ba nakayakap sa akin? Bakit ka nandito? Singhal niya. Naiintindihan ko kung galit ka kasi. Ngayon lang kita nahanap. Pero Bea, talaga naghirap ako para matuntun ka. She has been staying here for the past 7 months, iho. Inabot ka na ng higit kalahating taon para mahanap siya? Sabad ni Ma'am Jean. Saan mo ba siya hinanap? Sa mga orphanage? Palit lang to lugar namin ah. Napawi ang ngiti ni Yasser. Ma'am, mayaman kayo kaya madali para sa inyo sabihin yan. Ako ang fiancé ni Bea. Walang dahilan para magsinungaling ako. Hindi po ma'am. Hindi ako lumalabas ng bahay kaya paano ako magkaka-fiancé? Ang totoo niyan, kasal na po ang lalaking yan. Ginugulo niya lang po ako. Namaywang si Yasser at dinuro siya. Bea, nagpakihirap ako para magsama tayo ulit kaya panagutan mo yan na sayang kong oras. Huwag kang nandadamay na ibang tao. Akong kausapin mo. Magharap tayo na walang ibang nakikinig. Pinagbigyan niya ang lalaki at hinarap ito sa hardin. Natatameme siya nung una dahil ayaw niyang maiwan na sila lang ni Yasser. Wala siyang tiwala sa lalaking ito. Nariyan ang pamilyar na panlalamig ng kanyang mga kamay at paa at nag-uumpisa ng mga talang kanyang labi. Ganun man ay pilit niyang nilabanan ng kabang nadarama para kay Marcus. Ano na lang kaya magiging reaksyon nito oras na malaman ang nangyari? Bea, wag mo nang alalahanin si Mara, okay? Alam mo, malaking pagsisisi ang naramdaman ko kasi hindi ka ang kapiling ko gabi-gabi. Araw-araw para ako nasa impyerno. Ngayon, alam kong wala na sina tita, patay na sila. Walang ahad lang kung magsasama man tayo ulit. Ako to, Bea. Huwag mo sabihing nakalimutan mo ng first boyfriend mo. Napasabunot siya sa sarili. Alam mo, Yasser, oo. Kung hindi ka lang sumulpot bigla ngayon, baka nga kinalimutan na kita. Ano bang inaasahan mong mangyari? Babalik ako sa'yo? Wala ka nga nung burol ni na mama eh. Hindi mo na sila iginalang kaya patay ka na rin sa akin ngayon. Umalis ka na. Hindi na niya kinailangan pang ulitin ang mga salita dahil may bumuhat na kay Yasser at ibinagsak ito sa labas ng gate. Tila torong nagwawala si Marcus kung pangaralan at sindakin ng asungot na si Yasser. Agad siyang bubuntot upang kausapin ito. Marcus, ang aga mo naman nakauwi. Bulalas niya. Nagugutom ka ba? Baka may naluto na sa kusina, tara na. Siya ba lalaki mo? Kaya pala ayaw mo sa akin. Nakabingwi ka ng big shot. Sana umamin ka na lang agad. Maiintindihan ko pa kung perang habol mo sa kanya eh. Sigaw ni Yasser. Nagpantingan tainga ni Bea. Lumapit siya sa lalaki at sinampal ito ng malakas. Alam mo kung anong pinagkaiba yun ni Marcus? Kung siya nasa posisyon mo ngayon, hindi na niya kailangang magmakaawa kasi sasama ako kahit saan niya gusto. Ganun ko siya kamahal kaya huwag ka magsasalita ng ganyan sa akin, wala kang alam. Kinaladkad ng gwardiya si Yasser at naiwan sila na Marcus sa pwesto. Naluluha siya dahil sa takot na baka mailangan lalaki sa kanya nakaraan. Ngayon lumitaw si Yasser. Ayaw niyang maapektuhan ang pananaw ni Marcus sa kanya. Oh, nung nagsisigawan kay sa hardin, hindi ka naman nanginginig. Ngayon halos mangisay ka. Puna nito bago siya niyakap. Tana, wala lang yun. Huwag mong intindihin ng baliw na yun. Natatakot ako. Bulong niya nung manumbalik sa wakas ang kanyang boses. Saan, Bea? Sa akin ba? Tumango siya at niyakap ito na mahigpit. Ayoko magbago ang trato mo sa akin. Gusto ko yung ako pa rin ang lagi mo hinahanap sa pag-uwi mo. Yung kapag nandito ka sa bahay, hawak mo ang kamay ko habang nagpipirito. O kahit yung ikaw yung nag-iigib ng pandilig ko sa garden. Nanumbalik sa wakas ang ngiti ni Marcus, subalit matamlay yon. Lalo lamang siyang natataranta. Bakit ka mukhang malungkot? Ikaw naman ang gusto ko eh. Tumingala ito at napahugot ng hangin.
Akala ko kasi, ibig mong sabihin, gusto mo na massager at taga-igib. Sayang naman yung ganda kong lalaki kung hindi mo ko asawahin, di ba? Hindi alam ni Bea kung biro pa ba yun o totohanan na. Kinalampag niyang dibdib ni Marcus. May bibig ka naman. Magsalita ka sa parang maintindihan ko. Anong nararamdaman mo para sa akin? Dinadaan mo kasi lagi sa biro nakakainis na. Wala siyang salita na narinig mula dito dahil inilapit na mismo ni Marcus ang mukha sa kanya at hinalikan siya sa harapan mismo ng bahay. Mahal din kita, Bea. Akala ko obvious na. Kulang na nga lang magsuot ako ng placard sa Yan, gets na? Napalunok siya. Matatanggal na talaga ako sa trabaho dito. Nakuha pa siyang kindatan ni Marcus. Tanggap ka naman na bilang girlfriend ko. Ba't ka kakabahan? Siguradong maiinis si Ma'am Jean dahil kay Yasser. Ayaw pa naman ni Ma'am na may nag-eskandalo dito sa bahay. Hayaan mo na, wala tayong magagawa kasi nangyari na. Anong full name ng ex mo, Bea? Napatres siya. Bakit? Baka kasi kilala ng mga katrabaho ko. Mabuti nang may alam, di ba? Sinabi ni Beyan lahat ng impormasyon saka inalala ang sariling kilos kanina. Mula nang mawala ang pamilya niya, lagi siyang takot na harapin ang sariling emosyon dahil wala nang natitira sa mundo na handang makinig at umunawa sa kanya. Nang dahil kay Marcus, unti-unti niyang nalalabanan ng takot at nagagawang ipaglaban ng sariling kasiyahan. Ang boses sa dating walang magawa habang tinutupok ng apoy ang kanilang bahay, ngayon ay may sinasambit ng pangalan. Kung dati, pinipigilan siya ng mga bumbero na pumasok sa sumisiglap nilang tahanan. Ngayon ay wala ng hadlang para sa hinahangad niyang kapayapaan sa puso at isip. Sa unang pagkakataon, gusto na niyang magising araw-araw at hindi yan sumunod sa hukay ng kanyang pamilya. Para bang nagmistulang anghel si Ma'am Jean. Hindi lang nagbigay ng awa nito para makabangon siyang muli. Naging tulay din ito para makilala niya si Marcus. Tinanggap siya ni Ma'am Jean bilang kasambahay. Okay din kaya siya dito bilang daughter-in-law? Samantala, ayaw mang aminin ni Marcus, lubha siyang kinabahan nang makitang ex ni Bea. Hindi niya alam kung gaano kalalim ang ugnayan ng dalawa noon kasi masyado siya nag-focus sa kung anong meron sila ni Bea sa kasalukuyan. Mabuti na lang at siya pa rin ang nanaig sa puso nito. This time, it's for real? Malamig ang tanong ng kanyang ina sa kanilang dalawa. Para bang hindi man lang ito nagulat. Akala ko hindi mo magugustuhan si Marcus, Bea. Lagi kita nakikita na umiiling kapag kinukulit ka niya. Opo, nung una rin po yan ang nasa isip ko. Hindi nagtagal, natunaw din po ang pagmamatigas ko sa kanya, ma'am. Lalo na nung maging close kami. Nagkibit-balikat naman ang kanyang ama. Matagal ko na nakikita na magkakatuluyan sila. Yang pag-iwas ni Bea. Ganyan na ganyan ka rin dati, Jean. Ayaw-ayaw pero kapag hindi naman ako pumunta, ikaw yung susugod ng bahay para hanapin ako. It's the same. Oo, nangasi mamukha ng ginang. Sino ba sa atin ang nagkukunwaring may sakit para mag-alala ko? Ikaw. Kay Papa nga ako nagmana. Sabad ni Marcus. What about that, yes sir? Tanong ng mama niya. Nabaon pala siya ng utang at nasa ospital ang pangalan niyang anak. Gusto niyang iwan ng mga yun para tumakas sa responsibilidad at magkabinata ulit. Hindi lang si Bea nilapitan niya, kundi lahat ng mga naging karelasyon niya dati. Pagsasalaysay niya. He's a damn one. Sa tuwing lilipat siya, ituturo ko sa pinagkakautangan niya yung address hanggang sa lumipat na lang siya ng rehiyon at lumayo-layo na dito. But what about his son and his poor wife? Wala na magsusuporta sa kanila. Nandyan man siya sa malapit o hindi, wala naman siyang iniabot na sustento sa mga yun. Hanap ako ng paraan para may maitawid sa kanilang tulong. Pero hanggat maaari, ayokong makilala nila kami ni Bea. We should keep his visit here under wraps. Para kung paano man ang lalaking yun, wala tayong kinalaman doon. Nakita niya ang paglunok ni Bea. Tila ngayon lang nito makita na maging ganoon siya kaseryoso. Sa katunayan, ay gusto niya lang mailayo lahat ng potensyal niyang kaagaw mula sa kanyang nobya. Iyon ang unang pagkakataon na all out siya sa pagmamahal na ibinibigay kaya poprotektahan niya na mabuti. Matapos ang usapan nila ng kanyang mga magulang, sunod niyang inasikaso ang pagpili ng magandang pwesto para sa kanilang itatayong bahay. Itong parteng to, malapit lang sa bahay at one way lang mula kina Kuya Vincent. Malapit sa mga eskwelahan at ospital. Ikaw, ano sa palagay mo? Tanong niya kay Bea habang yakap ito mula sa likod. Gusto ko rito kasi maliwalas tapos presko ang hangin. Hindi rin direktang malapit sa kalsada kaya safe tayo sa alikabok. Dagdag nito.
Okay, good. Magpapatulong tayo kina Kuya Vincent at Ate Ann para sa pagbili natin sa lupa at pagpapatayo ng bahay. Hindi kaya masyadong mabilis, Marcus? Natawa lamang siya. Paano mabilis? Di ba nga sabi ko, kapalit ang pagiging fake girlfriend mo, ibibigay ko kahit anong gusto mo. Nabanggit mo isang bagong tahanan. Ito na yun. Bubuin natin. Iyo to, hanggang sa pumayag ka maikasal sa akin. Mangyari man na magsawa ka o hindi mo ko kayang tagalan sa'yo to. Inilabas si Bea ang pitaka at ibinigay yun sa kanya. Nandito lahat ang ipon ko. Itabi mo para idagdag sa pambili mo ng lupa. Napangiti siya. Ang perang laman ng wallet ay buong kayamanan ni Bea. Wala itong itinira para sa sarili upang may mayambag sa kanilang plano. Bea, buti na lang talaga at hindi kami nagkatuluyan ni Rosetta noon. Kahit ako naman kay Yasser. May mga tao talaga na hindi itinadhana. May mga tao rin na darating sa tamang panahon. Kung kailan mas handa na at mas malakas ka na. Talagang ang everything happens for a reason. Hindi man pinalad sa unang subok, ibig sabihin ay may nakalaan sa kanyang mas magandang plano sa hinaharap. Anong gusto mong design, Bea? Yung malamig tignan, ayoko rin yung lahat kulay puti. Ayos lang ba sa'yo kung bulaklakin? Tumango siya. Kung kortina lang, goods yan. Pero kung floral na wallpaper, para tayong nagdingding ng floor mat. Napaisip si Bea at inabot ang kanyang kamay. Saka na lang natin problemahin kapag nandyan na. Eh, yung disenyo mismo ng bahay, ano gusto mo? 2-story hanggang sa 3rd floor ba? Alaki naman yata nung aabot hanggang 3rd floor, Marcus. Tumingala siya at nagkibit balikat. Malay natin at mabiyaan tayo ng sextuplets. 6 na baby, edi may kwarto lahat. Nabitawan ni Bea ang kamay niya. Huwag na lang pala. Ha? Ano wag? 6 na baby ang gusto mo eh. Isa lang ang dadaanan ko palabas. Balak mo pa yata akong gawing baldado. Sigot nito bago bumalik ng sasakyan. Sige na, oo na, isa lang. Sigaw niya habang humahabol dito. Nagpipigil siya ng tawa habang tumatakbo. Bea, makinig ka, isa na lang. Tumigil ito sa wakas at tumarap sa kanya. Hindi naman ito nakasimangot. Tila ba alam nito na nagbibiro lamang siya. Sakay na! Roger that. Sambit niya bago sumakay at humalik sa labi ng kanyang commander. Saan tayo pupunta? Pag-di tayo, ako naman ang bahala sa'yo. Napapikit siya dahil sa tuwa. Alright, sige, saan tayo? Surprise! Yun para ganahan ka. Hindi na tuloy mahinto ang pagngiti ni Marcus hanggang sa mahinto sila sa tapat ng simbahan. Matapos maghanap ng mapagpaparkingan ay magkahawak kamay silang pumasok sa loob. Hinapit niya ang baywang ni Bea at bumulong sa tainga nito. I do. Seryosong napatingin sa kanya ang babae at mariing tumango. Lumuhod ito at taimtim na nagdasal. Naintindihan sa wakas ni Marcus na baka tungkol yon sa yumahong pamilya ni Bea. Dahil hindi na sila magkikita sa personal, idadaanan niya lang sa dasal ang pangakong aalagaan si Bea para sa mga ito. Lumabas sila ng simbahan at nauna si Bea sa pagpunta sa malapit na bentahan ng mga kakanin. Oh, bibingka at juice. Kapag akong kadit mo, itong gagawin natin lagi. Sabi nito. Masaya si Marcus dahil sa kaginhawaang nararamdaman sa kanyang puso. Payapa at kontento sa kung anong meron siya ngayon. Kapag ganito, dapat i-date mo ako bawat linggo. Sabi niya. Bumukadkad ang isang maliwalis na ngiti sa mukha ni Bea at tumingkaya dito para halikan siya sa labi. Para kay Marcus, wala nang mas tatamis pa sa pagmamahal nito sa kanya. Sa simbahan ding yun sila ikinasal pagkalipas ng ilang buwan. Hindi nga lang sila agad nakabukod dahil ginagawa pa ang bahay nila. Ganun pa man, ay excited silang mag-asawa na buuin ng kanilang pamilya sa bagong tahanang magiging saksi ng kanilang wagas na pagmamahalan. The end. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!